Magandang hapon po, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito naman po ang inyong lingkod, si Mr. Sam ng Kagapay ECTV. Shout out po sa ating mga subscribers sa loob at labas ng bansa, no? Lalo ng mga OFWs na nasa labas ng iba o iba yung dagat na ngayon na patuloy na nagtatrabaho. So, kamusta naman po kayo diyan? Araw na Lunes ngayon, January 27, 2028. At sana habang kayo nanonood, so masaya po kayo sa ating dapat pag-usapan ngayon, mga kaibigan, mga kagabay. Hindi lamang sa mga OFWs, maging sa mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas. So binabati ko kayo ng magandang araw po sa inyong lahat. So ngayon, ito na, palapit naman ang araw ng o buwan ng Chinese New Year. So kamusta kayo? Mga Chinese, no? Mga kaibigan natin ng mga Chinoy dito sa Pilipinas, patuloy na nagninegosyo dito sa Pilipinas. Sana po patuloy na pagpalain kayo, no, sa inyong mga business, at sana po ay marami pa po kayo matutulungan ng mga Pilipino na nagnanais magkaroon ng hanap buhay dito sa bansang Pilipinas. At walang halong kalukuhan kasi minsan, ayan na, trabaho na sa Pilipinas yung mga kababayan natin. Ito namang ibang kababayan, mga negosyanteng Chinese, minsan hindi natin alam, may mga talagang hidden agenda, ano? Kaya kawawa naman yung mga kababayan natin ng mga Pilipino na sa kanilang pag-akala sila makapagtrabaho ng maayos, katulad ng ano, na itong Pugo. Yung Pugo, talagang maraming natutuwang mga Pilipino na walang mga trabaho dito sa Pilipinas, nagkaroon ng trabaho dahil sa Pugo. Kaya lang ang naging problema, mayroong mga ilegalidad na naganap sa nasabing mga establishment. Kung kaya yan po ay hindi tutulan ng ay hindi po yan papayagan ng ating gobyerno na patuloy na gawin ang mga ilegalidad or illegal activities dito sa ating Pilipinas, dahil yan po ang may tendency na ikakasira sa imahe ng ating bansang Pilipinas, no? Pwede naman tayo magtrabaho ng legal kapag hanap na buhay na marangal, o bakit kailangan pasukan pa natin yung mga ilegalidad. So, maraming natutuwa, pero nung magkaroon ng problema doon sa Bulacan, no? May kaugnay sa kasong kinakaharap ni Alice Guo. So marami na pong mga pugo na establishment ang ipinasara ng ating Pangulong President Bongbong Marcos. Pero ang tanong ba, itong magsara na ang pugo, marami bang natutuwa? Marami bang namumroblema o nagkaroon ng problema sa pagpasara ng pugo? Kasi sa totoo lang, siguro kung ikaw nagtatrabaho sa isang kumpanya na biglang nagsara, wala namang sapat na kadahilanan kung bakit ipinasara. So siyempre medyo apektado po tayo. Apektado po kayo ng mga manggagawa. Ito na nangyari sa Pugo. Maraming nagtatrabaho tayo ng mga kababayan doon. So ang tanong, masaya nga ba sila? So ang ginawa ng ating presidente, talagang inobliga ng ating Pangulo itong mga may tungkulin sa kanilang mga nasasakupan na kung saan dapat tigilan na at dapat ipasara na kung anong mga illegalities na mga illegal na activities sa kanilang lugar na nasakupan. At number one, katulad nitong sinasabing Pugo, no? So, kaya dahil nangyari na, maraming kababayan natin na nawala ng trabaho at malungkot dahil nga siyempre mahirap nag-apply ng trabaho ngayon sa Pilipinas, kaya sa daming mga kababayan natin na mga magagawa dito sa Pilipinas na nakapag-desisyon na lamang na mag-abroad o mag-ibang bansa. Kaya sa ngayon, kung maalala ninyo, araw-araw, hindi lang sa nakalipas na taon hanggang sa ngayon, mas lalo nang lumulubo yung deployment ng bansa natin, yung mga recruitment agency, para sa mga OFWs na nais magtrabaho sa labas ng bansa o sa lahat ng mga magagawa na nais mangibang bansa. Pero kailan dapat ang ingatan natin, mga kaibigan, mga kagapay, itong paglaganap ngayon ng mga illegal recruitment, no? Mga scammers na kung saan ang pinagsasamantalaan naman itong mga kababayan natin ng mga OFWs na mga mahihirap din. Sila ay aalis ng Pilipinas para makapaghanap ng trabaho sa labas ng bansa. Subalit, habang sila ay nag-apply pa naman, nakaka-encounter sila ng mga iba-ibang mga katulad natin, no? O may mga masasamang loob, no? Mga kapwa Pilipino na kung saan walang awa, no? Para
lukuhin itong mga kababayan natin ng mga Pilipino. Kaya sila umalis ng Pilipinas kasi nga walang-wala na. Mag-apply man sila ng trabaho sa Pilipinas pero talagang may trabaho nga pero hindi naman sapat yung sahod na kanilang tinatanggap sa kanilang pinagtatrabaho mga kumpanya. Kaya pag oras ng reklamo, sila sa kanilang mga kumpanya, yan pa yung kadahilanan minsan na sila ay bigla na lang tatanggalin, no? At wala namang mga separation fee na nakukuha sa kanilang company. Kaya kawawa yung mga kababayan natin na walang alam pagdating sa batas. Kasi nga, ay siyempre, ang alam na nila makapagtrabaho, no? Then pag nakapagtrabaho, tumatanggap lang sila ng sahod, so okay na sa kanila. Ang problema, pag oras na sila itatanggalin, dahil nga ay nagrereklamo, kulang naman ang kinikita sa araw-araw na paghanap buhay, no? Sabihin natin na sila, minimum wage lang sila. So, paano naman kung walang bayad? Kung may overtime, hindi pa binabayaran, so sobrang pagod ang kanilang nararamdaman. At pagdating ng sahuran na, kulang pa ang sahod, pambayad lang sa utang, at wala nang natira sa kanilang mga malas sa buhay. Kaya napakahirap. At sinasabayan naman ngayon ng kaguluhan ng ibang sangay ng ating pamahalaan, no? Kaguluhan, kaya wala na ang salip ng itong mga kababayan natin matutulungan ng mga may matataas na tungkulin sa ating bansa. Sila po na pababayaan, kaya mag-upload na lamang. At isa dito ang aking tinutukoy sa ngayon, mga kaibigan, mga agapay. Sana naman, kung kayo na kaupo sa inyong mga tungkulin, dapat magampanan nyo ang inyong mga obligasyon sa mga kababayan natin na mga Pilipino. Kung alam nyo na sa ngayon ay palapit na ang halalang 2025, sana bigyan nyo naman ng oras pa ang buhay ng mga mamayang Pilipino natin na patuloy ngayon na naghirap sa ating bansa. Hindi yung puro bangayan, puro patot sa dahan, na wala namang, kung tutuusin, walang kakwenta-kwenta eh. Kasi kung ikaw ay tatakbo bilang isang, halimbawa, sabihin lang natin na congressman, mayor ng iyong bayan, no? Senador man, so dapat huwag mong kalimutan ang obligasyon mo sa iyong mga nasasakupan. Kasi nga, hindi ka makakarating sa iyong kinalalagyan ngayon kung hindi dahil sa iyong mga nasasakupan o kung hindi dahil sa mga kababayan natin na kung saan nung ikaw ay nagsimula pa lamang sa panliligaw sa ating mga kababayan dahil ikaw ay tatakbo bilang isang politiko. So, hindi dapat yan kalimutan. Hindi dapat nakakalimutan ng isang tunay na public servant kasi kung hindi dahil sa kung hindi dahil sa buong sambayan ng Pilipino, hindi ka mailuklok diyan sa iyong inuupuan ngayon upang magkaroon ka ng kapangyarihan para manguna o magbigay gabay sa mga nais mo gagawin para makatulong sa buong sambayan ng Pilipino. Hindi mo yan dapat gagawin upang makilala ka at huling araw, talagang pag nakilala ka na, ipagmamalaki mo sa buong sambayan ng Pilipino na kung hindi, dahil sa'yo, hindi nagkaroon ng maayos na pamamalakad ang ating pamahalaan. Kaya dapat, ang gagawin ng isang politiko, dapat tumulong, ang isipin mo, tumulong sa kapwa Pilipino. Lalo-lalo na yung mga inusinting mga kababayan natin na sa ngayon, nung ikaw ay nagbalak pa lamang na tatakbo, no? Pagdating ng eleksyon, halos ginagawa mo lahat, mangligaw, no? Halos luluhod ka diyan sa harapan ng simpleng mamamayang Pilipino, no? Mga inosente, at magmakaawa para lang ikaw ay butuhin. So ngayon, pag ikaw nakaupo ka na, dapat ipapakita mo kung gaano ka kung ano ang iyong ginawa nung magsimula ka pa lamang. Hindi yung nakaupo ka na, nakalimutan mo na, no? Hindi mo na nga maalala kahit pag kaway lang ng iyong kamay. Nakalimutan mo na, no? Taas noo ka na at halos wala ka nang nakikita, ikaw ay naglalakad, no? So, at lalong-lalo na pag oras ng ikaw ay kailangan ang buong sambayan ng Pilipino, pag ikaw ay pinupuntahan doon sa iyong tanggapan, hindi ka na doon makikita, no? At pati number, hindi mo na nga matatawagan. So, kawawa naman. So, ngayon, dapat yan ang isipin ng isang politiko. Yung may tamang paglingkod sa bayan. Hindi yung puro silaan.
Kasi kawawa naman ang ating mga kababayan. Hindi lamang ang ating mga kababayan, buong bansa, no? Apektado, nakakasira po, no? Tulad niyan, marami pang mga baguhan diyan ng mga congressman, hindi ko lang babanggitin kung sinong pangalan, ang lakas loob para tirahin kung sino gusto nilang tirahin, sirain nila, para lang sila ay makilala na, wow, ang lupit nito, ang lakas ng binabangga nito, walang katakot-takot, para lang na magpakita ng asim sa buong sambayanang Pilipino. Hindi ganoon. Ang tanong ko, sa actual naman kaya, no? Na usap-usapan or debate, talagang magawa mo ba yun? Yun ang katanungan. Kasi actual, harap-harapan na usapan. Hindi yung lumalabas kayo dyan, lahat kayo puro magagaling, no? Pati yung vice presidente ng ating bansa, inaatake nyo, papakita na talagang magagaling kayo. Sa totoo lang, hindi naman kayo nakaupo dyan, hindi naman kayo nakarating sa inyong posisyon na yan, kung hindi dahil sa buong sambayan ng Pilipino. Kaya mahirap po paniwalain ninyo yung mga kababayan natin, mga Pilipino, na kayo ay magagaling. Kasi marami na rin may alam sa batas at marami na rin nakakaalam sa inyong mga ginagawa. Wala kayong ibang pakay dyan eh. Kayong mga nasa, iba dyan sa Congress, no? Hindi ko naman nila lahat at hindi ko lang babanggitin kung sino. Naglakas lang loob lang naman kayo kasi nga, bakit? Meron nasa likod ninyo. Pero kung wala yung nasa likod ninyo, itaga mo sa bato, no? Hindi ganoon kayo katapang eh. Hindi ganoon kayo katapang. Nagtatapang-tapangan na kayo kasi mayroong sumususol sa likuran ninyo, no? Wala na nga sa posisyon, no? Talagang ang lakas pa loob para sumulsul sa mga nakaupo pa ngayon, kasakuluyan nakaupo ngayon sa kanilang mga tungkulin. Itong mga kababayan natin ng mga congressman, no? Naglakas loob lang naman kayo eh para, no? Para sumira sa gusto niyong sirain na pangalan. Kasi alam ng buong sambayanan yan, lahat kayo may balak na tatakbo sa mataas na posisyon. Kaya ang tanong, itong 2025, talagang ang tanong, nakuha niyo na ba ang kalooban ng buong sambayanang Pilipino? Nakuha niyo na ba? Kung hindi, huwag ka lang tumuloy sa iyong pagtakbo itong 2025 na eleksyon. Bakit? Magsayang ka lang. O doon sabihin natin na marami kang pera, sayang lang ang pagkakataon na ginagamit ninyo. At mas lalong malaman ng sambayanang Pilipino na pag kayo pa rin nakaupo, wala naman palang kakwinta-kwinta yung inyong mga ginagamit kung anong goal nyo. Sa halip na makatulong sa mahirap na kapwa Pilipino, hindi po yan ang nagawa niyo, kundi sumirit ang kapwa politiko, no? Kaya sa mga kababayan natin na talagang wala naman tayong magawa pagdating ng eleksyon, kayo na bahala mag-isip kung sino ang inyong pipiliin upang mailoklok sa mataas na kapangyarihan. So maraming salamat po sa ating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ang Kaagapay ECTV, patuloy na naglilingkod, mapaaraw man at sa kailaliman ng gabi. God bless.